Oh, wala pa rin tayong card dyan na gumagalaw. Oo. Ayan, makakausap po natin si Ginoong Eric Harina. Siya po ang Pangulo ng Pork Producers Federation of the Philippines at siya rin pong co-chairperson ng Zamboanga City Livestock and Poultry Board para alamin po yung supply ng yung ating pork production ngayong Kapaskuhan. Good morning po Sir Eric, si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning! Good morning, Sir Sander, and good morning, Miss Angel. Maligayang Pasko sa inyo. Opo, maligayang Pasko po, Sir Eric, dahil nga po ang baboy, yung lechon, 'di ba? Yan po yung isa sa mga inihahanda ng mga pamilyang Pilipino pagka Pasko. Kamusta po ba ang supply? Stable po ba para po mapanatili ang presyo ng baboy ngayon pong panahon po ng Kapaskuhan, Sir Eric? Actually po, marami po tayong stock na baboy at saka karne po, no? Yung imported at saka local inventory sa buong Pilipinas nasa 100 metric tons pa, no? 100,000 metric tons, no? So ibig sabihin, may supply po tayo just for this Christmas. Kaya nga nagtalaga yung Department of Agriculture ng MSRP para so that the retailers and mga biyaheros, they will not take advantage of the situation. Sasabihin na, December na, Christmas, tumataas yung demand, dapat tataas rin yung presyo. So, ang masasabi lang on the part of the producers, dapat nga mababa yung presyo dahil mababa talaga yung kuha nila sa amin. Ang farm gate price ngayon is below 180 pesos po sa Luzon. Lalong-lalo na sa Visayas and Mindanao, masyadong mababa. So they might take advantage of the situation by raising the prices sa mga retails nila. Which ang MSRP para sa karning baboy ngayon na naset ng DA is nasa 350 to 370 if I'm not mistaken. No? So dapat nga mas mababa kasi mura yung kapital nila, nakuha nila sa amin. So ang masasabi ko lang is maganda yung move ng gobyerno para ma-enjoy ng mga kababayan natin yung Kapaskuhan ngayon. Dapat mababa yung presyo, they will not take advantage. Dapat mabantayan ng DTI at saka na Department of Agriculture na talaga nasa fair market value yung presyo ng karne para maging mas affordable. Para sa inyo, Sander, at saka sa inyo, Miss Angel, no? Para sa mga pamilya natin, mababa yung presyo ng karning baboy. So, yun po. Ang sinasabi niyo po, Sir Eric, mataas pa po yung itinakdang MSRP at dapat ibaba pa ng DA? Actually, no? Sa ngayon nakikita ko in Visayas and in Mindanao yung presyo ng karne ha, meron 220, 240 lang. Pero yung farm gate price nila nasa 140, 150. Alam nyo, diyan sa Luzon, no? Sa Luzon, nung presyo ng karning baboy na nag-set nung last time, nung March, no? Na maximum retail price ng farm gate na 230. Yung presyo ng karne is nasa 250 para sa pigi, sa kasim na sa pigi and kasim. Yung liempo o tinatawag natin na yung belly nasa 400 to 420, no? Pero ngayon, yung farm gate price, almost 100 pesos bumaba. Nasa 70 pesos, 80 pesos bumaba. No, nasa below 180 na lang yung presyo. Pero yung pigi at saka kasim nasa 350. Dapat nga mababa. Dapat nasa 320, 330 lang, ganun. No? Pero ginawang 350 and 370, dapat mabantayan yan. Hindi natataas yan para ma-enjoy ng taong bayan. Yun na yung pamasko rin ng mga pork producers. Dahil mura naman rin yung benta namin. At saka panawagan natin sa mga consumers natin na dapat
i-support nila yung local, no? At saka sa mga biyahero, no, wag naman baratin kasi kung parating lugi yung mga magsasaka, yung mga producers, baka hindi na kami mag-aalaga. Masyadong mura na, binabarat. Yung iba nga sabi, wag na tayo magbenta kaya kasi masyadong mababa, luging-lugi. But dapat natin ilabas yung mga baboy natin kasi Pasko. Kasi mahal natin yung mga taong Pilipino, no? Apo. Para mababa yung presyo, yun na yung pamasko rin ng mga producers, ng mga hog raisers. So dapat makita, ma-feel ngayong Pasko ng mga tao, no? Na yung malasakit ng mga farmers, at nanawagan kami na dapat tangkilikin yung lokal na karne, yung local na produce ng mga Pilipino. So yun lang po. At saka yung imported naman po na binibenta sa mga palengke, dapat yung mga consumers, yung mga namimili, they should report kung nakikita nila walang freezer, nasa mesa lang yung mga frozen, bawal po yan. At saka masamang kainin yan po kasi hindi nga safe, walang freezer, no? Oo. So dapat bantayan ng NMIS yan, no? Na hindi nakalantad lang yung mga karneng frozen. So dapat yung ganun. Opo. At saka mas masarap pa rin yung local na karne kasi yung frozen matagal na po sa freezer bago ibiyahe yan papuntang Pilipinas. Ini-import pa po yan, ilang buwan po yan. No? Kaya mas mura yon, po, Sir Eric, yung frozen. Kaya mas mura yung frozen. Oo. Sa nakikita ko ngayon, yung frozen at saka local po, nasa 100 pesos po yung diferensya. Yung, on the average po, diferensya. So, nasa mamimili na kung gusto nila frozen o local, pero sinasabi ko, mas healthy po yung local meat dahil hindi po yan fresh po yun. Bagong katay. Bagong katay, hindi po ilang buwan na frozen na po yan. At sana po, kung nakikita nila sa mga merkado na mas mataas sa maximum retail price na naset ng Department of Agriculture, dapat i-report po nila para mabigyan yun ng kaukulang mga fines o para maparusahan po sila, ma-blacklist po yung hindi sumusunod. Kaya naman po yung hindi sumusunod yung mga retailers kasi hindi po nagre-reklamo yung mga consumers natin. So we ask the help of the consumers na mga mamimili. Para sa inyo yun rin po yan. Kung nakikita nyo mahal talaga yung benta, mas mataas kaysa maximum retail price, i-report nyo po sa DTI o sa Department of Agriculture o kahit po sa Facebook, i-picture nyo, i-post nyo kung anong palengke yan para makita natin kung sino nagbebenta ng mas mataas. Kasi yung gobyerno natin, yung DA, sumisikap na para mas mapasunod yung MSRP before. Pero on the part of the retailer naman po, hindi naman po lahat. Pero karamihan na hindi nasusunod. No? So dapat we are appealing to our consumers na para tulungan natin yung Department of Agriculture talaga para ma-implement itong maximum retail price by reporting them or by posting para may awareness po, walang feedback po para may feedback po yung sino hindi sumusunod. No? Sir Eric? So, ganun po. Maraming salamat. Sir Eric, kamustahin ko po yung African swine fever situation po sa iba't ibang rehiyon po sa ating bansa. Nakaapekto po ba ito sa supply po ng baboy? Actually, hindi lang sa ating bansa. Sa ibang bansa, marami rin. Problema rin to ng ibang bansa, hindi lang ng Pilipinas. No? Pero dito sa atin, nag-a-adjust na po yung mga producers natin through biosecurity, no? Maingat na rin, no? At saka yung gobyerno, yung Department of Agriculture, no, tumutulong sa mga raisers na para ma-improve yung biosecurity at the farm level. At isa pa, patuloy naman po, no, ginagawang pagsusuyo o review yung mga applications ng mga vaccine ng ASF, no, para mapabilis at para maging available po ito para sa mga
hog raiser po sa mga producers kasi ito po yung parang garantiya na mag-alaga kami ulit. Alam nyo naman yung ibang mga producers parang ayaw pa mag-repopulate o mag-alaga na marami kasi baka po matamaan kasi wala pang bakuna na aprobado ng gobyerno natin. At kahit sa buong mundo, no, lahat po sila nakatingin sa atin kasi tayo po yung nagte-test ng ASF vaccine sa Pilipinas, no, nag-undergo na mga trials, no. So sila po rin naghihintay sa mga resulta sa mga test na ginagawa dito sa Pilipinas. So masusing trial po ginagawa ng departamento natin and we are hoping po na sana by next year maaprubahan. Marami po nag-a-apply ng mga vaccine, no, para maaprubahan ng gobyerno natin. Pero this needs scrutiny at saka proper testing, no, and kasi importante baka kumalat ulit, no. Opo. Ganun po. Sir Eric, sa inyo po sa Pork Producers Federation of the Philippines, ano po yung nakikita po ninyong long-term solution para po maging self-sufficient po ang bansa sa pork supply? Yung isa, yung vaccine, biosecurity at repopulation. Ang pinaka-importante, makontrol yung importation natin, no? Dapat ma-regulate yung importation na hindi naman nakakasama sa industriya, no? Kasi kung import tayo, syempre naapektuhan yung fair market value ng ating local na produkto. So dapat tingnan natin, we should adjust the tariff at sa mga kung ano-ano pa, no? So these are the things that we have to look into. Opo. After po ba ng Pasko, mayroon po tayong inaasahan na pagtaas ng presyo pagdating naman ng bagong taon, Sir Eric? I think sapat naman yung supply natin. We don't see na unless tumaas yung farm gate price namin na hindi naman tumataas. So nakikita we will enjoy na mababa pa rin yung presyo ng karneng baboy at as compared to last year. And that's a very good news, Sir Eric. With that, thank you so much po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at Merry Christmas. Thank you, sir. Merry Christmas po. Salamat, Angel and Sander. Thank you. Opo. Nasaan po kayo ngayon, sir, as we speak? Ngayon po, kakarating ko lang po ng Zamboanga City, no? Ayun. Sa Mindanao pala si Sir Eric. Salamat po, Sir Eric. Kayo. Ingat po kayo. Bye-bye. Salamat po. Thank you. At mabuhay din po